Yung anak ko pinasok ko ng public at nakita ko ang pagdurusa ng mga teacher, mga magulang kapag pinapasok ang anak sa isang publikong paaralan na masakit. Alam niyo yung ultimo pintura kailangan pag-ambagan. Yung mga bangko, lahat natatanggal na. Nag-donate ako ng pera pantulong para lahat ng mga bangko doon sa isang specific lang na room ng anak ko ay magawa lahat, pati yung mga mesa. Yun daw ay 1 taon pa lang. Yung ginamit na materyales dahil sa pagbibid nyo dyan sa DepEd, kung sino ang gagawa nito mga bangkong yan, ay napupunta sa mahinang materyales. Ang pagpaplano nyo sa pagpapalit ng bangko ay hindi taon-taon. Pero pag nagbagsak kayo ng mga bangkuan o mga kagamitan, hanggang 1 taon lang inaabot. Then the rest, kung kailan ulit kayo magpapalit ng mga bangkuan, yun yung suffer ng mga estudyante sa mga eskwelahan ng pampubliko. Hindi tayo nakapanood ng SONA ni BBM dahil wala tayong oras. Mas gusto natin na manood na lang siguro ng Netflix kesa makinig dito sa SONA ni PBBM dahil masyadong tayong disappointed. Hindi kailangan ng SONA para makita kung ano ang mga nagawa at mga gagawin pa lang. Okay? Kapag ang tao hindi naniniwala sa ibang tao, sarado na ang tenga at puso para makinig. At kapag sarado na ang tenga ng isang tao at ayaw na makinig at hindi naniniwala, dapat yung taong nagsasalita ay pinapatunayan yung mga sinasabi. Para tayong mga nakablangko yung tenga, makikinig tayo sa susunod dahil may nagagawa naman pala. No? So masyado tayong affected sa mga taxes. Alam natin na ayan ay isa sa pinakamataas na mangyayaring inflation sa ating bansa dahil sa mga tax na naglutangan sa panahon ni PBBM. Pilit nating gustong mapababa ang mga presyo ng mga bilihin pero dahil sa mga tax na to, imposible na yan mangyari at mas lalong tataas pa. May nakita tayong mga clip ito sa SONA ni PBBM. Sagutin natin. Magbigay tayo ng opinion. Nakita ko lang to sa mga pahayagan ha. Una, sabi ni PBBM, tututukan daw ang mga sports sa mga eskwelahan para yung mga kabataan ay nahuhumaling sa mga aktibidad na kagaya ng mga sports. Kaya ilalagay daw niya ang intrams. PBBM, ang intrams ay matagal na namin nakasanayan. Mga 80s, 90s babies sanay na kami dyan sa intrams. At ang pagpaplano para maibalik ang intrams ay hindi naman ganong kalaking achievement na trabaho ng presidente. DepEd nga lang mag-announce yan, okay na yan larga na yan, di ba? Hindi siya sinasama as sa SONA para i-announce mo na, oh, papasok ko na ang intrams ha, ibabalik ko ang intrams para sa mga hinahanap namin yung big achievement at big plano para sa bayan na lahat ay makikinabang. Ang intrams ay maganda para sa mga kabataan kasi na-develop nila yung kanilang skills kung saan silang larangan ng sports. Pero ang pagbalita ng ganyan ay kailangan ba sa SONA? Pwede nga isang click sabihin ng DepEd na ibabalik ang intrams 'Di ba? Nauna pa ata yung ibalita sa SONA bago yung isang click na gawin ng DepEd. Okay, so good yung intrams pero isinama sa SONA para matandagdag bilang sa mga magagawa. Next, sabi ni PBBM magdadagdag daw ng rooms para sa mga public schools. PBBM, DepEd, bago nyo gawin yan, bakit hindi nyo silipin ang mga classroom, ang mga sistema sa bawat public schools kung gaano sila nahihirapan. Yung anak ko, pinasok ko ng public at nakita ko ang pagdurusa ng mga teacher, mga magulang kapag pinapasok ang anak sa isang publikong paaralan na masakit. Alam niyo yung ultimo pintura kailangan pag-ambagan. Yung mga bangko, lahat natatanggal na. Nag-donate ako ng pera pantulong para lahat ng mga bangko doon sa isang specific lang na room ng anak ko ay magawa lahat, pati yung mga mesa. Yun daw ay 1 taon pa lang. Yung ginamit na materyales dahil sa pagbibid nyo dyan sa DepEd, kung sino ang gagawa nito mga bangkong yan, ay napupunta sa mahinang materyales. Ang pagpaplano nyo sa pagpapalit ng bangko ay hindi taon-taon. Pero pag nagbagsak kayo ng mga bangkuan o mga kagamitan, hanggang 1 taon lang inaabot. Then the rest, kung kailan ulit kayo magpapalit ng mga bangkuan, yun yung suffer ng mga estudyante sa mga eskwelahan ng pampubliko.
Bakit hindi niyo muna tutukan yung mga pangangailangan talaga sa mismong classroom, bago tayo magkineme barurot naman dito sa mga bagong classroom na naman na ito? Bakit hindi niyo tignan kung may mga electric fan ang mga classroom at hindi na dapat mag-donate? Para kung sakaling magdo-donate kaming mga magulang, sa iba naman mapupunta. Pangmeryenda na lang sana ng mga taong naglilinis ng mga magulang sa school, mga nagtatanim sa garden. 'Di ba? Ang daming pangangailangan sa school, yung mga blackboard, mga sira-sira. Kaysa mabilib kami para magdadagdag na naman ng mga classroom, mas magandang pakinggan kung aayusin nyo ang lahat ng classroom kaysa magdagdag kayo. Magdadagdag kayo ng classroom, madadagdagan ba yung guro? At pag nagdagdag kayo ng classroom, madadagdagan ng bangko, madadagdagan din ng yung mga taong magsasacrifice kapag sira-sira na yung mga ipinadala yung mga bangkuan, mesa, na 1 taon lang itinatagal. Bakit hindi nyo gawin, DepEd, BBM, na puntahan nyo ang mga classroom? Partida Maynila pa itong sinasabi ko na nakitaan ko ng ganyan. Ano pa yung mga mahirap abutin? Ano yung paghihirap nila? 'Di ba? Kapag may nag-report sa inyo na ito ang estado ng mga public schools, puntahan nyo pa din. Hindi dapat kayo naniniwala na okay naman pala. Hindi ganon. Nabubuhay kami, ang mga guro, ang mga estudyante, sa sakripisyo. Hindi pwedeng hindi kami magbibigay, hindi pwedeng hindi kami magtutulong-tulong dahil kawawa yung mga bata na hindi nyo nakikita. Okay? 40,000 new classrooms. Eh yung isang classroom nga napapabayaan dahil hindi natututukan, 40,000 pa idadagdag. Lastly, nakita ko, sabi ni PBBM, naging successful daw ang 20 pesos na kilo na bigas. Ano yung batayan na naging successful yung 20 kilos? Hindi ko siya maisip kung paano siya naging successful. At saan kumuha ng lakas ng loob si BBM para sabihin naging successful ang 20 pesos na kilo ng bigas? Nakaka-disappoint. Lahat ng bagay sa administrasyon ngayon ay nakakadismaya. Patawad. Pero bilang isang simpleng mamamayan na nakakakita, nag-o-observe sa paligid, lalo lang tayong naghirap.